Kailangan ko raw panindigan na ako si Farah kung gusto kong makalabas dito. Pero hindi naman talaga ako si Farah. Lucy? Joyce? Joyce, bumalik ka. Sinong bias ko sa BTS? Si RM. Anong tokso nila sa akin nung bata ako? Joyce to the world. Anong sinabi mo sa akin nung una tayo nagkakilala? Na ayaw ko ng kaibigan na madaldal at gusto ko lang yung mga halaman na kaibigan. Bro! Bro, demonyito talaga yung Lucy na yan, yung Farah na... Ay! Iinis ako, bro! Humandayan sa akin yung pustora riyan pag naghaharap kami. Bro, wag. Baka mapasama ka lang. At baka malaman ni Farah na alam mo na yung totoo. Oh, bro! Pero... Bro, please. Ikaw lang yung naniniwala sa akin. Ikaw lang yung kakampi ko. Ayokong mapahamak ka. Si Darius binigyan ko ng proof pero hindi ko na-convince. Si Cheska galit na galit sa akin. Lalong-lalo na si Mamita. Galit na galit siya sa akin dahil iniisip niya na ako yung pumatay kay Vince. Pero nalaso na ni Farah ang isip ng pamilya ko. Hindi lang niya inagaw ang katawan ko, pati na rin ang buhay ko. Ang hirap naman ang pinapagawa mo sa akin, bro. Magpapanggap talaga ako na hindi ko alam sa harap ni Farah. Pero hindi ko kaya. Hindi ako makakapagpigil. Baka masaktan ko si Farah. Iniisip ko pala yung ginagawa niya sa'yo. Nanggigigil ako. Gusto ko sa bunot at ingod-god ko si Please. Ikaw lang ang mata ko sa mga nangyayari sa pamilya ko. Please, tulungan mo ako. Bantayan mo mabuti sina Darius at Cheska. Bro, gagawin ko naman yan, no questions asked. Kaya lang, hindi naman pwede na 24 oras ako katabi ng mag-ama mo. Ganito. Habang inaayos ng abogado mo yung paglaya mo, aasikasuhin natin kung paano ka makakabalik ng katawan mo. Pero sinubukan ko, pero wala akong napala kay Farah. Inisip ko, may kinalaman to sa pagiging manggagamot ng uncle Ernesto ko dati. Itong nangyayari sa akin. Parang kulang engkanto, ganun? Si Auntie, sigurado akong may alam siya dito, pero sigurado rin akong hindi yun magsasalita dahil kay Farah. Try ko pa rin puntahan siya, bro. Baka matsambahan ko na nag-uusap sila ni Farah. Number ba? Kabisado mo ba yung number? Bigay mo sa akin para puntahan ko rin. Oo. Bro, mag-ingat ka. Please, mag-ingat ka. Ikaw lalo, bro. Bro? Hindi. Malalampasan mo to. Kaya mo to. Mababawi natin yung katawan mo na inagaw sa'yo ni Farah. Sige na. Ano, bro? Bukas ulit, ha? Bukas ulit. Dadalawan kita bukas. Basta, Masama na yung tingin ng pulis, eh. Baka overstaying na ako. Bukas dadalang kita ng maraming damit. basta babalikan mo ko. Oo, promise. Araw-araw, dadalawin kita. Bro, salamat talaga. Salamat dahil ikaw lang naniniwala sa akin. Ang hirap pala pag lahat ng tao tingin sa'yo baliw. Kine-question ko na rin ang sarili kong pag-iisip. Alam mo, mukhang mabait naman yung attorney. Ramdam ko gusto niya akong tulungan. Ang sabi niya sa akin na kailangan kong panindigan na ako si Farah para tulungan niya ako. Pero ang hirap nun. Lalo na kailangan kong magpanggap na ako yung taong kinamumuhian ko. Eh di hanap tayo ng ibang lawyer, bro. Yung lawyer na alam yung pinagdadaanan mo, yung naniniwala sa totoong nangyari sa'yo. Bro, wala namang maniniwala sa akin na hindi ko kilala na ako si Lucy. Kahit nga pamilya ko, hindi naniniwala sa akin na ako yung totoong Lucy eh. Basta bro, mag-iingat ka. Salamat talaga na naniniwala ka sa akin. Akala ko kasi lahat ng mahal ko naagaw na sa akin ni Farah.
biro. Ikaw talaga to. Gamit niyo hong lahat ito, Aling Bilin? Hindi. Yung iba dyan kay Farah. Ang bait ho naman sa inyong anak ni Farah. Nakulong na siya't lahat. Nakaikuha niya pa rin kayo ng bagong matitirhan. Pera kong pinambayad ko dito. Inipon ko. Siya nga pala, ano ba yung kailangan mong sabihin sa akin na napaka-importante tungkol sa anak ko? Na pinuntahan mo pa ako hanggang dito? Ito na nga, Aling Bilin. Dumaan ho kasi ako sa presinto. Dahil may kinuha si Farah sa shop namin ni Lucy. Mantakin ninyo yung anak ninyo. Pinipilit sa akin na siya daw si Lucy, hindi daw siya si Farah. Naniwala ka naman. Ay, hindi. Siyempre, Aling Bilin. Tanga na lang ang maniniwala kay Farah. May pinagdadaanan lang yung anak ko. Yun na nga, Aling Bilin. Sabi sa presinto, wala pa raw ho siyang nakakausap simula nung nakulong siya. Eh, bakit naman hindi niyo dinadalaw ang anak ninyo, Aling Bilin? Baka naman kaya halos mabaliw na yung anak ninyo kasi kahit nanay niya hindi siya binibisita. Siyempre, ina ko eh. Anak ko yun tapos nakakulong. Masakit para sa akin bilang ina na makita yung anak ko na nasa likod ng rehas. Kaya hindi ko siya dinadalaw. Hindi pa ako handa. Pero dadalawin ko rin siya. Siyempre, anak ko yun eh. Yun lang masasabihin mo sa akin? Oh, ay, shucks. Wala. Aling Bilin, baka naman pwede ako makahiram ng cellphone. Makikibok lang po ako ng taxi. Empty bat po kasi ako. Wala akong dalang charger, sayang. Wala ako ng mga app-app na yan. Eh, bakit hindi ka kaya mag-abang ng taxi dun sa kanto? Sige na, dun lang mo. Sige na. At saka baka mamaya ako pang singilin yan. Dun sa kanto, mag-abang ka. Sige na. Sige ho. Pero baka naman ho pwedeng makahingi ng kape. Kape. Ay, medyo naaantok ako, Aling Bilin. Baka makatulog ako sa biyahe. Kape, tapos aalis ka na. Upo, kape lang ho talaga. Sige, sandali. Opo. Nasaan kaya yung cellphone ng matandang ito? Malamang may mga text siya doon galing kay Farah. Proof na nagpapanggap lang siya bilang Lucy. Bakit mo hawak-hawak ang cellphone ko? Ay, ayun! Ha? Ayun yung charger! Hindi po! Akin na, akin na. Akin na yan. Makikicharge lang po ako. Pareho po pala tayo ng charger, Aling Bilin. Nakikicharge lang po kasi ayaw niyo po akong pahiramin ng cellphone, di ba? Sa lahat ng ayaw ko, yung pinakikialaman ang gamit ko. Inumin mo yung kape mo at umalis ka na! Ito po. Ano, Aling Bilin? On the way po pala yung presinto sa dadaanan ko. Gusto niyo po i-drop ko kayo para mabisita niyo si Farah? Dadalawin ko ang anak ko kapag gusto ko. Akin na nga yan! Akin na yan! Akin na yan kape. Ay, salamat. Malis ka na! Napakasarap kape po.